100.7 Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi sapat ang ilang taon na pagsasama para matawag ka ng isang asawa. Dahil palaging lamang ang kasulatan sa papel para maging opisyal kang parte ng buhay ng partner mo. Dear Mama Mia, palagi kong naririnig na mas makikilala mo raw ang isang tao kapag nagsama na kayo ng matagal sa iisang bubong. Pero hindi rin pala totoo yun. Dahil kapag magaling magtago ng lihim ang isang tao, mahihirapan tayo na mas makilala sila kahit pa kasama na natin sila sa iisang bahay. Magandang tanghali, Mama Mia, at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Ashley na lang ang itawag niyo sa akin. 29 years old at nagtatrabaho sa isang pharmacy. Dati ko nang pinag-isipan ang sumulat sa inyong programang Barangay Love Stories para magbahagi ng aking kwento. Ngayon lang talaga ako nagkalakas ng loob na balikan ang parte na ito ng buhay ko na medyo masakit talagang alalahanin. Hindi naman kasi lahat ng alaala natin ay masaya, di ba? At hindi talaga madali ang balikan ng alaala na gusto na sana nating ibaon sa limot. Pero ganun pa man, Mama Mia, bago ko tuluyang kalimutan ang lahat ng ito, ay ibabahagi ko muna sa inyo para na rin makapag-iwan ako ng aral sa ating mga kabarangay. Sa pagiging mag-childhood sweetheart kami nag-umpisa ng partner kong si Domingo. Naging opisyal ang aming relasyon nang mag-high school kami at natuloy hanggang college. Wala kaming ibang nakarelasyon kundi ang isa't isa lang. At inisip ko talaga noon na kami na ang magkakatuluyan ni Domingo at magkakasama sa habang buhay. Kaya lang, Mama Mia, nabuntis ako ni Domingo ng halos katatapos lang namin ng college. Nang sabihin ko sa kanya yun ay nagulat siya at nakita ko sa mukha niya ang takot. Siyempre kasi kahit tapos na kami sa college, pareho pa kaming hindi handa sa ganung kalaking at kaseryoso na responsibilidad sa buhay. Pananagutan mo naman ako, di ba? Siyempre naman. Bakit parang natatakot ka? Nabibigla lang ako kasi nga halos isang buwan pa lang mula na makagraduate tayo mula sa college. Tapos ito, biglang magkakaroon na tayo ng anak. Hindi naman mabubuo to kung hindi natin ginawa ang bagay na yon, babe. Alam ko, pero hindi mo naman maaalis sa akin na kabahan kasi nga malaking responsibilidad na maging isang magulang. Pero huwag ka mag-alala. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Kaya hindi ko tatakasan ang responsibilidad na to. Talaga? Oo. Tayo ang dahilan kung bakit may bata nagsisimula ng mabuo sa loob ng tiyan mo. Kaya dapat pareho nating panagutan ang nangyari sa'yo. Siguro dun muna natin ipaalam sa pamilya ko tungkol dito. Sigurado naman ako na matatanggap ka agad nila itong nangyari sa atin. Pagkatapos, sa bahay niyo naman tayo pumunta. Isasama ko na rin ang parents ko para hindi ako mabugbog ng daddy mo. Bahiw ka talaga, babe. Hindi ka naman sasaktan ng daddy ko lalo na kung malalaman niya na pananagutan mo naman ako. Pagkatapos nating ipaalam sa mga magulang natin ang lahat, anong susunod na plano natin?
May konti naman ako naipon dito dahil sa pagpa-part-time job ko. Kapag pumayag ang mga magulang mo na magsama na tayo sa iisang bahay, umupa na tayo ng bahay at doon natin simulan ang pamilya natin kasama ang magiging baby natin. Magpapakasal na rin ba tayo? Siguro wag muna yan ang isipin natin ngayon, lalo na wala ka pang trabaho. Okay lang ba kung ipagpaliban muna natin ang tungkol sa kasal? Ibig sabihin, magsasama muna tayo na parang mag-asawa pero hindi pa kasal? Parang gano'n na nga. Ang gusto ko kasi sana, mag-focus muna tayo sa mga magiging gastusin natin kapag nagsama na tayo sa iisang bahay. Hindi rin kasi biro mga bilihin ngayon eh, lalo na ang mga magagastos natin habang nagbubuntis ka. Ang vitamins mo, check-up mo, at iba pa. Mas magiging magastos ang lahat kapag lumabas na ang baby natin. At ayoko sana na mahirapan tayo pagdating sa pera. Okay lang ba sa iyo mga plano ko, babe? Ay, ayos lang sa akin. May point naman talaga ang lahat ng sinabi mo, babe. Ayoko rin naman na mahirapan na magiging baby natin. Huwag kang mag-alala, babe. Magtutulungan naman tayo eh. Ano man ang pagsubok na dumating sa buhay natin, malalampasan natin yon. Lalo na at magkasama tayo. Salamat, babe, ha? Salamat kasi handa kang panagutan ng magiging anak natin. Sa totoo lang, natakot talaga ako. Natakot ako na baka kapag nalaman mo ang tungkol sa pinagbubuntis ko, bigla ka na lang maglaho na parang bula. Ano ba yung iniisip mo, babe? Kakapanood mo yan ng mga drama sa TV eh. Basta ito ang pangako ko sa'yo. Hinding-hindi ako magbabago. O kung magbago man ang nararamdaman ko para sa'yo, ibig sabihin lang nun, mas lalo lang kitang minamahal. Mahal din kita, babe. At mas mamahalin pa kita araw-araw. Mama Mia, nang ipaalam namin sa mga magulang ni Domingo ang tungkol sa pinagbubuntis ko, ay hindi na sila masyadong nagalit. Nasa tamang edad na raw kasi kami at graduate na rin sa college. Ganon din ang nangyari sa bahay namin, Mama Mia. Bunso kasi ako sa magkakapatid at medyo may kaya naman kami sa buhay. At kagaya nga ng plano namin ni Domingo, nagsama na nga kami sa iisang bahay na parang mag-asawa. Ang sabi namin ay sisimulan namin ang pag-iipon para sa kasal namin sa oras na makapanganak na ako. Pero marami palang plano ang nagbabago sa paglipas ng panahon. Dahil sa 6 na taon na pagsasama namin ni Domingo na parang mag-asawa, ay nawala na sa isip namin pareho ang tungkol sa kasal. Lalo na nang maging 3 na ang mga anak namin. Dahil lumalaki na ang mga gastusin namin sa bahay, tuluyan na rin naming nagalaw ang nasimulan naming ipon na dapat sana ay para sa aming kasal. Mabuti na lang din kahit paano ay maayos ang naging trabaho ni Domingo sa isang appliance store, Mama Mia. Sa 5 taon na pagtatrabaho niya sa isang kumpanya noon ay na-promote na rin siya bilang branch manager. Iyon ang dahilan kaya hindi niya ako pinagtrabaho pa. Mag-focus na lang daw ako sa pag-aalaga sa kanila ng mga bata. Kaya lang, Mama Mia, magiging dahilan pa pala yun para malayo si Domingo sa amin ng mga anak ko. May bagong bukas kasi na branch ang appliance store nila sa Davao. At kinailangan na ipadala doon si Domingo para siya ang mag-manage sa branch na yun. Hanggang kailan ka raw ba ma-assign sa Davao? Hindi ko alam eh. Depende sa mga boss namin. Hindi ba talaga pwede na ibang manager na lang ang ipadala doon? Babe, alam mo naman nakaka-promote ko lang sa trabaho. Kaya hindi pwede na tanggihan kong responsibilidad na binibigay nila sa akin. Ito ang mga pagkakataon na kailangan kong magpakitang gilas sa kanila para makita nila na deserving ako sa posisyon na binigay nila sa akin. Alam ko naman yun eh. Nagbabaka sakali lang ako na pwede pang magbago yung paglipat mo sa Davao. May 1 linggong bakasyon naman ako kada 2 buwan.
At yun ang gagamitin ko para makauwi dito sa bahay natin at makasama kayo ng mga anak natin. Nasabi mo na yan kahapon sa akin. Kaya lang, nalulungkot pa rin ako kasi ito yung unang pagkakataon na magkakalayo tayo ng matagal. Para naman sa inyo ng mga bata tong ginagawa ko, baby. Para mas guminhawa ang buhay natin. Sabi ko naman kasi sa'yo magtatrabaho na lang ulit ako. Babe, kahit payagan kita na bumalik sa pagtatrabaho, hindi pa rin ako pwede na umayaw sa pag-assign nila sa akin na malipat ng branch sa Davao. Pwera na lang kung mag-resign ako sa store namin. Sayang naman ang 5 taon na pagtatrabaho ko sa kanila. Lalo ang posisyon na binigay nila sa akin, di ba? Ayoko lang naman kasi na malayo ka sa amin. Ang babata pa kaya ng mga anak natin. Tapos magiging ganito pa ang setup natin. Palagi kang mawawala dito sa bahay na para bang nasa abroad ka nagtatrabaho. Di ba may usapan tayo na walang mag-a-abroad sa ating dalawa? Para pareho nating matututukan ng pagpapalaki sa 3 anak natin. Hindi naman ako mag-a-abroad Parang ganun na rin yun dahil palaging ilang buwan ka mawawala dito sa bahay. Babe, wag mo naman akong pahirapan ng ganito. Akala ko ba na mag-usap tayo kahapon tungkol sa paglipat ko sa Davao? Okay na sa'yo ang lahat. Wala naman kasi akong magagawa Kesa naman mag-resign ka at mahirapan na maghanap ng ibang trabaho. Papayag na lang ako. Pero kung ako lang talaga ang magdedesisyon, ayoko na umalis ka at malipat ka sa Davao. Ayoko rin naman na gawin to pero kailangan talaga natin magsakripisyo ng konti. Isipin na lang natin na kapag mas tumaas na ang sweldo ko, pwede na tayong makabili ng sarili nating bahay. Pagkatapos nun, pwede na nating asikasuhin ang pagpapakasal nating dalawa. Pero kailan pa yun? Baka mamaya bago pa tayo makakasal, naagaw ka na ng ibang babae sa akin sa Davao. Yan ba ang pinag-aalala mo? Na baka mambabae ako sa Davao? Hindi mo naman maaalis sa akin na mag-isip ng ganun, babe. Kasi mapapalibutan ka ng mga tao na hindi ko kilala. Pagkatiwalaan mo na lang kasi ako. Never ko naman sinira ang tiwala mo, di ba? Never akong nagloko o gumawa ng kahit na anong kasalanan para masira ang relasyon nating dalawa. Babe, mahigit 10 taon na tayo magkarelasyon. Ngayon pa ba naman ako magloloko? Sige na nga. Hindi na ako magdadrama. Basta, iiwasan mo lahat ng babae doon Iiwasan kong lahat ng tukso na pwedeng lumapit sa akin. Promise yan, babe. Mama Mia, kagaya ng sinabi ni Domingo, never naging issue sa relasyon namin noon ang third party. Ni minsan kasi ay hindi gumawa ng kalokohan si Domingo para masira ang aming relasyon o ang tiwala ko sa kanya. Hindi siya natukso sa kahit na sinong babae. Pero hindi niyo naman siguro maalis sa akin ang matakot na baka magkaroon pa rin siya ng iba. Lalo na at marami talagang mga babae ngayon ang nakikipagrelasyon sa may asawa o may partner na. Maraming makakating babae ang naghahanap ng thrill pagdating sa relasyon. Malaki ang tiwala ko kay Domingo, Mama Mia. Pero hindi sa mga taong papalibot sa kanya sa Davao. Paano kung masyadong malalandi ang mga babaeng makakasama ni Domingo sa trabaho niya? Gwapo pa naman ang partner ko at malakas ang dating dahil maganda ang katawan niya at maayos siyang manamit. May ilang beses ko na rin nakita noon sa Facebook niya na may nagme-message sa kanya na mga babae. Hindi niya yun nire-replyan pero minsan ay dinediretso niyang sabihan na may asawa at mga anak na siya. Pakiramdam ko talaga noon ay ginagawa niya lang yun dahil alam niya na nakabantay ako sa kanya, Mama Mia. Ang mas kinakatakot ko noon ay baka matuto na siyang gumawa ng kalokohan oras na magkalayo kaming dalawa, Mama Mia. Sobra talaga ang pagdarasal ko na sana'y manatiling loyal at faithful sa akin si Domingo. Kagaya ng pagka-loyal ko sa kanya.
Mia, nang araw na umalis si Domingo sa bahay para bumiyahe na papuntang Davao, ay pinigilan ko talaga ang sarili ko na maiyak. Ayoko naman kasing lumabas na overacting na ako kasi hindi naman nag-abroad ang partner ko. Pero nang gabi natulog na ang mga anak namin at mag-isa na lang ako sa kwarto, doon na ako tahimik na umiyak. Umiyak ako dahil sa magkahalong lungkot at takot. Hindi naman yun ang unang gabi na hindi ko makakatabi si Domingo sa pagtulog. Pero alam ko kasi na matagal siyang mawawala sa tabi ko. Matagal na ang 2 buwan para sa akin na hindi namin siya makakasama ng mga anak ko. Pero nilabanan ko ang lungkot na yun, Mama Mia. At inisip ko na ang mahalaga ay yung babalikan kami ni Domingo. Naging consistent naman ang tawagan namin noon ni Domingo lalo na sa gabi. Hanggang sa hindi ko na namalayan na halos kalahating taon na pala kami sa ganoong setup. Dahil sa nakasanayan ko na ang LDR na setup namin at ang pag-uwi niya sa bahay pagkatapos ng 2 buwan na pagtatrabaho sa Davao, sinusulit talaga namin ang 1 linggo na bakasyon niya, Mama Mia. At palagi kong pinaparamdam sa kanya noon na mahal namin siya ng mga anak namin. Para hindi niya makalimutan na may pamilya pa siyang dapat uwian. Babe, sorry kung ngayon ko lang nasagot ang tawag mo ha. Ayos lang, huwag ka mag-alala. Kakauwi ko lang kasi ng bahay. Dumiretso ako ng palengke kanina pagkahatid ko sa eskwelahan sa 2 anak natin. Gusto mo ba mag-video call tayo? Sandali lang ha, kukunin ko lang yung tablet ko. Ay, hindi na babe. Siguro mamayang gabi na lang kapag kasama mo na ang mga bata. Hindi ba pwede ngayon? Namimiss na kasi kita eh. Tsaka gusto sana kitang makita. Medyo makalat kasi dito sa opisina ko ngayon eh. Baka pagalitan mo lang ako kapag nakita mo sa video call natin ang mga kalat ko dito. Sanay naman ako na makitang makalat ang mga gamit mo. Pero sige, mamayang gabi na nga lang tayo mag-video call. Kumain ka na ba ng lunch mo? Hindi pa babe. Namimiss ko na nga mga luto mo. Kaya medyo wala akong ganang kumain itong nakaraang mga araw. Huwag ka mag-alala, babe. 1 buwan na lang naman, uuwi ka na ulit dito sa bahay. Tungkol nga pala sa pag-uwi ko. Madidelay ako dahil may mga client kami na kailangang tutukan ngayon. Marami kasi silang in-order na appliances sa amin eh. At ang gusto nila, kasama ako sa mga araw na i-deliver na namin sa kanila mga order nila. Ha? Mga ilang araw ka namang madidelay ng uwi. 2 buwan lang babe. 2 buwan? Ganun talaga katagal? Oo baby. Malalaking client kasi yung kausap namin kaya hindi ko pwedeng ipahawak sa ibang deal na to. Saka mabilis lang naman to babe. Basta huwag mo na lang bilangin ang mga araw o buwan na lilipas. Ano pa nga bang magagawa ko? Wala namang mangyayari kahit malungkot ako o magreklamo ako dito eh. Hindi pa ba kayo tapos mag-usap ng katawagan mo? Lalamig na yung mga pagkain natin eh. Sige. Susunod na ako. Mauna ka na kumain. Okay. Sunod ka kaagad Teka, sino yun? Assistant manager ko lang. May group lunch kasi kami dito sa store. Kaya tinawag niya na ako para pumunta sa pantry. Assistant mo lang pala eh. Bakit ganun siya kung makipag-usap sa'yo? Ganun lang talaga ang tono niya pag nagsasalita. Sige na babe ibababa ko na tong tawag. Okay, magluluto na rin ako ng kakainin namin sa tanghalian ni Bunso. I love you, babe. I love you too. Bye. Mama Mia, mabilis lang naman palang makasanayan ng LDR sa buhay ng isang magkarelasyon. Lalo na kapag consistent ang inyong tawagan ng partner mo. Kaya lang kasi, nang mahigit 1 taon na kami sa ganong setup ni Domingo, ay nagsimulang may nagbago sa partner ko.
Dumalang ang pagtawag niya sa akin at naging madalas ang pagka-delay ng uwi niya sa amin. Marami siyang binibigay na dahilan at madalas ay puro tungkol sa trabaho. May nararamdaman na akong kakaiba noon na hindi ko lang ini-entertain, Mama Mia. Dahil ayoko na mag-away kami ng partner ko nang dahil lang sa pagka-paranoid ko. At ayoko rin na magkatotoo kung ano man ang nasa isip ko ng mga panahong yun. Kaya lang, Mama Mia, may isang kaibigan ako na tumawag sa akin at tinatanong kung nasa Cavite na raw ba kami ni na Domingo at ng mga anak namin. Nagtaka ako noon at sinabi ko na wala at nasa Davao si Domingo. Sinabi ng kaibigan ko na hindi raw siya pwedeng magkamali dahil siguradong sigurado daw siya na si Domingo ang nakita niya sa isang condominium sa Cavite. Natapos ang pag-uusap namin na yon na pinipilit pa rin ng kaibigan ko na si Domingo raw talaga ang nakita niya, Mama Mia. Kaya naman, napilitan akong tawagan ang partner ko. May gusto lang sana akong itanong sa'yo. Ano yun? Pinapakaba mo naman ako kasi halos nakasampung missed call ka na pala sa akin. Hindi ko lang kaagad nasagot kasi galing ako sa isang client meeting kanina. Nasaan ka ngayon? Ha? Ano ba klaseng tanong yan? Mahina ba ang signal dyan kung nasa ang lugar ka ngayon at hindi mo maintindihan ang tanong ko? Babe, kung tumawag ka lang para mang-away tungkol sa walang kwentang bagay, pwede mo mamaya na lang tayo mag-usap? Ang dami ko pang gagawin dito eh. Gaano ba kahirap ang tanong ko para hindi mo kaagad masagot, Domingo? Nandito ako sa store namin sa Davao. Okay na ba? Nasa Davao ka? Talaga? Oo nga. Wala ka sa Cavite ngayon? Cavite? Paano naman ako mapupunta dun? Nagtatrabaho nga ako dito sa Davao. Sa kasino naman ang pupunta ako sa lugar na yun? Hindi ko alam, kaya nga tinatanong kita kung wala ka sa Cavite ngayon eh. Ashley, nandito sa Davao ang bagong branch ng store namin at wala sa Cavite. Kaya walang dahilan para mapadpad ako dun. Pero may nakakita sa'yo nung nakaraang araw na pumasok ka sa isang condominium building sa Cavite. Saan mo ba napulot na yung mga sinasabi mo sa akin? At kailangan na abalahin mo pa ako sa oras ng trabaho ko? Kay Mildred, yung dati nating kaklase nung nasa high school pa tayo. Sinabi niya sa akin na hindi raw siya pwede magkamali na ikaw yung nakita niya. Kung totoo man yung sinasabi ng Mildred na yan, bakit hindi niya ako kinausap o binati man lang? Hindi ko alam. At hindi ko na rin naman natanong pa sa kanya. Basta sigurado raw siya na ikaw yung nakita at nakasalubong niya nung araw na yon. Kaya nga ang akala niya, magkakasama tayo ng mga anak natin dun sa condominium na yon, Domingo. Pwede ba huwag ka masyadong maniwala o magpadala sa mga sinasabi ng kung sino-sino mga tao dyan? Alam mo naman na maraming mga chismoso at chismosa dyan sa atin. Maniwala ka kapag may naipakita na silang pruweba na wala talaga ako dito sa Davao. Gusto ko lang naman na makasiguro na hindi mo ako niloloko at hindi ka nang bababae dyan eh. Wala nga akong ibang babae dito. At mas lalong wala na akong oras para magloko pa. Alam mo kung gaano kahirap ang trabaho ko dito. Tapos hahanap pa ako ng bato na ipupukpok sa ulo ko. Hindi na ako magdadagdag pa ng stress sa buhay ko, Ashley. Kaya please naman huwag mong guluhin ang pagkatrabaho ko dito sa Davao. Akala ko naman kung anong emergency na nangyari dyan sa Bulacan at bigla ka napatawag ng ilang beses. Sa susunod, huwag ka basta maniniwala sa mga taong mahilig mag-imbento ng kwento tungkol sa akin. Dahil nagtatrabaho ko ng maayos dito para sa inyo ng mga anak natin. Mama Mia, ilang ulit pang itinanggi ni Domingo na nasa Cavite siya at kahit na inaaway ko na siya sa tawag. Pero ako na rin ang huminto sa pang-aaway sa kanya nang mag-video call kami at makita ko na nasa loob talaga siya ng opisina niya sa Davao. Pinakausapan niya sa akin ang ilang katrabaho niya doon at doon na ako tuluyang nakumbinsi na wala talaga siya sa Cavite. Pero hindi pa rin naging consistent ang mga tawag o text sa akin ni Domingo, Mama Mia. Madalang ang pagtawag niya tapos palagi pa siyang nagmamadali na tapusin na yun.
Hindi ko na tuloy maiwasan na maghanap sa internet ng mga sign na nagloloko na ang mga partner nila. At doon nga, Mama Mia, pumasok ang lahat ng mga signs na may ibang babae na talaga si Domingo. Ayoko sanang maniwala, pero iba na rin talaga ang kutob ko. Ang sabi nga ng iba, minsan lang pumalpak ang women's intuition. Pero sa loob-loob ko, Mama Mia, ay nananalangin talaga ako noon na sana napaparanoid lang ako. Sana hindi totoo ang lahat ng hinala ko at lahat ng kutob na nararamdaman ko. Mama Mia, dahil hindi kaagad muling nakauwi si Domingo sa bahay namin, ay gumawa na ako ng iba pang paraan para patunayan na hindi totoo ang kutob ko. Ayoko talaga yung magkakatotoo at mas lalong ayoko na masira ang pamilya namin. Iniisip ko pa nga noon, Mama Mia, na kung sakali man na may ibang babae talaga si Domingo, ay handa akong patawarin siya. Handa akong ayusin ang lahat sa amin at magsimulang muli kami basta ako at ang mga anak namin ang pipiliin niya. Dahil may isang buwan pang hindi makakauwi si Domingo ay tinawagan ko na ang kaibigan kong si Mildred na nagsabi sa akin na nasa Cavite daw ang partner ko. 2 linggo na noon ang nakakalipas at sakto naman na sinabi ng kaibigan ko na muli niyang nakita sa Cavite si Domingo. Sa pagkakataon na yun, Mama Mia, may katibayan siyang pinakita sa akin. Nagtatrabaho kasi ang kaibigan ko sa convenience store na malapit sa kondominium kung nasaan si Domingo. Kaya nagawa niyang kuhanan nito ng picture papasok sa loob ng building. Ang masakit pa doon, Mama Mia, ay may kasamang ibang babae si Domingo sa picture na yon. Kaya naluha na talaga ako habang kausap ko ang kaibigan ko sa cellphone. Mabuti na lang at may kakilala siya sa loob ng condominium building. Kaya nakuha niya kung saan doon eksaktong nakatira sina Domingo at ang babae niya. Hindi ko alam kung paano nagagawa ni Domingo noon na bumiyahe kaagad pa Davao at pa Cavite. Na para bang may sarili siyang eroplano, Mama Mia. Pero bago pa siya makaalis ng Cavite ay tinawagan ko na ang kapatid ko at pinapunta sa bahay namin para siyang magbantay sandali sa mga anak ko. At doon ay kaagad akong bumiyahe pa Cavite para sugurin si Domingo at ang kabit niya. Naiiyak na kaagad ako, Mama Mia, habang nasa biyahe pa lang ako. Gusto kong humagulgol noon pero pilit kong pinapatatag ang sarili ko dahil naniniwala ako na sa huli, ako at ang mga anak namin ni Domingo ang pipiliin niyang makasama. Domingo! Buksan mo tong pinto! Buksan niyo tong pinto, mga manloloko kayo! Bubuksan niyo ba to o tatawag ako ng mga tambay sa labas para ipag-iba itong pinto ninyo? Sino ka bang nanggugulo dito sa unit namin, ha? Ikaw ba? Ikaw ba ang babae ng asawa ko? Excuse me? Asawa mo? Sino bang tinutukoy mo? Wala akong tinatago dito na asawa ng ibang tao. Kaya umalis ka na bago pa kita ipapulis. Alam ko nandyan ang asawa ko. Ilabas mo siya kung hindi kayong dalawang ipapapulis ko. Domingo! Domingo, lumabas ka dyan! Lorna! Sino ba yung tumatawag sa pangalan ko at ang lakas-lakas ng... Ashley! Anong ginagawa mo dito? Lintik ka, Domingo! Napakasinungaling mo! Hoy, ikaw babae! Akala ko ba hindi mo tinatago dito ang asawa ko? Hindi ko naman alam na si Domingo pala ang hinahanap mo. At isa pa,
Wala kang karapatan na tawagin siyang asawa dahil ako ang asawa niya. Domingo, ano ba to? Akala ko ba wala kang ibang babae? Akala ko ba nasa Davao ka ngayon? Pero bakit nandito ka kasama ng impaktitang babae na yan? Huwag mo akong matawag-tawag na impaktita dahil mas pangit ka sa akin, bruha ka! And for your information, kaya lang naman nandito si Domingo kasama ko dahil nagbabakasyon siya sa trabaho. At kapag nakabakasyon siya, dito siya umuwi sa pamilya niya. Tumahimik ka dyan, ha? Baka gusto mong pumutok yung malaki mong bungangan na kung ano-ano kasinungalingan na sinasabi. Ako ang asawa ni Domingo at may 3 na kaming anak kaya kami ang pamilya niya. Ah, asawa ka pala. Sandali lang ha, babalikan kita. Hoy! Saan ka pupunta? Bumalik ka dito, kabit ka! Kabit! Ashley, please! Huwag kang gumawa ng gulo dito! Ako pa ang gumagawa ng gulo ngayon? Talaga ba, Domingo? Hayaan mo muna ako magpaliwanag! Ano pang ipapaliwanag mo? Kung paano ka nagsinungaling? Kung paano ka nakakalipad papuntang Davao at pabalik ng Cavite na para bang may sarili kang aeroplano? Tsaka sino yung Laura na yan, ha? Bakit nandito ka kasama niya? O ayan! Baka sakaling masagot ng mga papel na yan ang mga walang kwenta mong tanong. Ano to? Kopya lang naman yan ng marriage certificate namin ni Domingo. Noong 1 taon pa kami kinasal. At sa'yo na ang mga kopya na yan. Dalhin mo kung saan mo gustong dalhin para ipacheck kung totoo yan o hindi. Para malaman mo na rin kung sino ang kabit sa ating dalawa. Lorna, tama na yan! O bakit? Totoo naman ang lahat ng sinabi ko ah. Sa aming dalawa, yung babae na yan ang kabit mo. Kaya miss, pwede bang umalis ka na dito? O baka naman gusto mong samahan pa kita sa munisipyo kung saan kami kinasal ng asawa ko. Mga manloloko kayo! Mga hayop! Ashley! Ashley, sandali lang! Mama Mia, nang makita ko ang pangalan ni Domingo at ng babaeng pinakasalan niya sa photocopy ng marriage certificate na hawak ko, ay parang sasabog ang dibdib ko sa sobrang sakit na naramdaman ko dito. Nanginginig ang mga kamay ko at nangangatog ang mga tuhod ko. Mabuti na nga lang at nagawa ko pang maglakad palayo sa kanila at palabas ng building na yon. Kahit pakiramdam ko ng mga oras na yon ay mahihimatay na ako dahil sa panlalamig at panginginig ng buong katawan ko. Hindi ako makapaniwala na halos 1 taon na pala akong niloloko ng partner ko, Mama Mia. Mabuti sana kung yung panloloko lang ay nagkaroon siya ng ibang babae. Pero pinakasalan niya pa. At yun talaga ang pinakamasakit sa lahat ng malaman ko. Na sa aming dalawa pala ni Lorna, ako pa na mahigit 10 taon ng karelasyon ni Domingo ang kabit niya. Ako pa pala ang maituturing na hindi niya asawa. Ako pala, Mama Mia, ang nakikiapid sa lalaking halos 1 dekada ko nang nakakasama. Babe! Babe, sandali lang! Babe, huminto ka naman sa paglalakad mo. Mag-usap muna tayo, please. Ang kapal din naman ang mukha mo na sumunod pa sa akin dito. Ilang sampal pa ba ang gusto mong matanggap mula sa akin, Domingo? Kahit 10 o higit pa. Basta kausapin mo lang ako, babe. Huwag mo ako matawag-tawag na babe. Dahil wala akong partner na may asawa ng ibang babae. Ay, Ashley, please. Pakinggan mo muna ako. Ano pa ba kasi ang gusto mong sabihin? Ha? Eh sinupalpal na nga sa akin ang asawa mo. Nakasal ka na nga sa kanya, di ba? I'm sorry. Sorry? Ganun lang yon? Sorry kasi niloko mo ako? Sorry kasi nagpakasal ka na sa iba? Sorry kasi pinagpalit mo kami ng mga anak mo sa ibang babae? Naipit lang naman ako pero maniwala ka sa akin. 1 beses lang ako nagkamali.
Isang beses pero pinakasalan mo, Domingo! Paano ako maniniwala sa'yo sa mga sinasabi mo ngayon? Naipit lang talaga ako sa sitwasyon, Ashley. Hindi ko talaga gustong pakasalan si Lorna. Paanong naipit? Palagi ka namang may pagpipilian eh. Matanda ka na at alam mo na kung anong tama at mali. Pero bakit ngayon ka pa gumawa ng pagkakamali kung kailan 3 na yung mga anak natin? Hindi ko talaga sinasadya yun. Isang beses lang na may nangyari sa amin nung nagbakasyon si Lorna sa Davao. Tapos sobrang nag-guilty ako sa nangyari sa amin. Dahil ayoko nga lokohin ka, kaya iniwasan ko na kaagad siya. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit kinailangan mo pa siyang pakasalan? Dahil nabuntis ko siya. At tinakot ako ng mga magulang ni Lorna na papatayin nila ako kapag hindi ko pinakasalan si Lorna. Wow! Ang galing! Ang galing mo rin talagang gumawa ng kwento! Alam ko na maraming beses na ako nagsinungaling sa'yo, Ashley. Pero maniwala ka naman sana kahit ngayon lang. Dahil sa pagkakataon na to, nagsasabi na ako ng totoo. Nung may magsumbong sa'yo na nakita niya ako dito sa Cavite, siguro yun ang araw na bigla ako umuwi dito dahil nagkasakit ang anak namin ni Lorna. Pero tungkol lang sa batang ipinupunta ko kay Lorna. Dahil ikaw talaga ang mahal ko. Ikaw lang at wala lang iba. Alam mo ba kung anong sinasabi ko sa sarili ko kanina bago ko nalaman ang totoo? Habang bumabiyahe ako mula Bulacan papunta dito sa Cavite, napatatawarin kita. Basta ako at ang mga anak natin ang pipiliin mo. Pero ang hirap pala, Domingo. Ang hirap kasi hindi ka lang nagkaroon ng ibang babae. Inanakan mo at pinakasalan mo pa ang babaeng yon. Anong mangyayari sa akin ngayon? Ha? Anong mangyayari sa amin ng mga anak mo? Hindi ko naman kayo pababayaan kasi para sa akin, kayo pa rin ang totoong pamilya ko. Para sa'yo, kami yung totoong pamilya mo kahit ang totoo. Kami ng mga anak ko magiging pangalawa na sa buhay mo. At hindi ko kakayanin na maging pangalawa lang. Ayoko maging kabit mo! Ashley, please naman. Huwag mong gawin sa akin to. Mahal na mahal kita eh. Sobrang mahal din kita, Domingo. Kaya nga pinagkatiwalaan kita ng sobra eh. Kaya lang nagkamali ako. Nagkamali akong umasa na kaya mong tuparin ang lahat ng pangako mo sa amin ng mga anak mo. At ayoko nang gumawa ng isa pang pagkakamali ngayon. Ayoko ng magulong sitwasyon. Kaya tapusin na natin lahat ngayon. Dahil hindi ako papayag na maging pangalawa lang kami ng mga anak ko sa buhay mo. Niyakap ako ng mahigpit noon ni Domingo. Muli siyang umiiyak na nagmamakaawa sa akin na patawarin ko siya. Pero ako na ang umalis mula sa pagkakayakap niya, Mama Mia. Nagsorry ako kahit wala naman akong kasalanan sa kanya. Nagsorry ako kasi hindi ko siya kayang patawarin pa o bigyan ng isang pagkakataon. Dahil paano ko gagawin yun? Kung ang pag-uumpisa naming muli ay magiging mali na sa mata ng ibang tao, sa mata ng batas natin at lalong-lalo na sa mata ng Diyos. Kaya kahit ayoko pa talagang umalis sa harapan niya ay muli ko nang pinilit na maglakad palayo mula sa kanya, Mama Mia. Bumiyahe ako pauwi sa amin habang tahimik na umiiyak. At sinasarili ko ang lahat ng sakit. Wala naman kasi akong ibang makakampihan ng mga oras na yon. Alam ko na walang sino man ang pwedeng makaintindi sa nararamdaman ko noon. Akala ko noong una ay kaya ko talagang magpatawad, Mama Mia. Na madali lang magpatawad basta mahal mo yung tao. Marami rin kasi akong nakikilala at ibang kaibigan na ilang beses na pinatawad ang partner o asawa nila sa mga naging pagkakamali nito. May mga kaibigan ako na nagawang magbigay ng hanggang ika-6 na pagkakataon para lang maging maayos ang pamilya nila.
Pero sa sitwasyon namin kasi ni Domingo, Mama Mia, ay parang wala nang maayos pa. Lalo na at may batas tayo na dapat sundin pagdating sa usaping kasal. Kahit gaano ko kagusto na muli kaming magsimula ni Domingo, ay parang hindi ko kaya dahil ayokong lumabas na kabit ako ng partner ko. Ganun naman kasi ang kalalabasan ng sitwasyon namin, di ba? Sa oras na pumayag ako na muling ayusin ang relasyon namin ni Domingo, ay parang pumayag na rin ako na maging kabit niya. Pwera na lang kung papayag si Lorna na legal silang magkahiwalay para mapawalang bisa ang kasal nila. Pero alam ko na mahabang proseso yun at maraming gastusin. Kaya kaysa pagtuunan ko ng pansin ang walang kwentang bagay na yon, ay mas pagtutuunan ko na lang ng pansin ang pag-aalaga at pagpapalaki ko sa mga anak ko. Ngayon, Mama Mia, ay ilang taon na rin akong single at working mom. Dito muna ako nakatira sa bahay ng mga magulang ko kasama ang mga anak ko. Hindi na rin ako nakipagbalikan pa kay Domingo at nagpapadala na lang siya ng sustento para sa mga anak namin. Minsan din ay dumadalaw siya sa bahay pero hindi ko na siya masyadong kinakausap pa. Ayoko kasing maging marupok at muling makipag-ayos sa kanya. Kaya nag-focus na lang ako sa trabaho ko at sa mga anak ko. Mahirap pala talaga yung isang beses lang akong nagkaroon ng karelasyon at sa kanya na halos umikot ang kalahati ng buhay ko, Mama Mia. Dahil parang masyado na akong takot na magtiwala ngayon sa ibang tao. Pero sabi nga ng iba ay may darating pa rin daw na isang tao na muling babasag ng takot na nararamdaman ko. Ang taong magtuturo sa akin na magtiwala at umibig ulit. Pero kung hindi man dumating ang tao na yon ay ayos lang din dahil masaya na naman ako kasama ang mga anak ko at ang pamilya ko. Salamat, Mama Mia, sa pagbabasa mo ng liham ko. Dalangin ko ang pagtagal pa ng inyong programa na Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay, Ashley.